Nagluto kami ng pang 30 person na spaghetti, chicken joy at dessert. Ito kasi yung araw na birthday nitong aking panganay na anak. At ang request nga niya, mag-celebrate na lang daw siya sa school. Total, meron naman daw siyang pasok. Ito, gabi pa nga lang, pumunta na kami sa Seymour para nga mabili nitong mga ingredients na gagamitin namin para sa mga lulutuin namin kinabukasan. Pero bago nga kami mamili mga ka-olives, kinausap muna namin yung teacher ni Kano kung pwede nga makuha yung kanilang break time. Singit na nga lang doon yung birthday ni Kano para makapagpakain siya at makapag-celebrate kasama yung mga classmates niya. At dahil pumayag naman si teacher, kaya eto, nag-go na talaga kami mamili para tuloy-tuloy na kinabukasan yung pagluluto namin. At dahil hindi naman masyado marami yung pinamili namin, kaya umabot 4,000 lang yung nabayaran namin. Fast forward mga ka-olives, eto nga maaga-maaga pa lang, maaga na akong nagising para nga makapag-prepare na muna nitong dessert. Mga oras na to mga ka-olives, alas 6 na ng umaga. At eto nga, abalang-abala na ako sa paggawa ng dessert. Tapos si housemate naman siya na yung nag-asikaso sa mga bata dahil papasok nga sa school. Dahil sobrang simple lang nitong dessert na gagawin natin, eto nga yung gulaman lang naman. Mas madali nga itong gawin, tapos paborito pa ng mga bata. Para hindi boring yung ating gulaman, maglalagay na lang tayo ng mangga. 1 kilo nga itong nabili ko, inubos ko na nga lang dahil kokonti lang naman para lasang-lasa talaga nila yung mangga. Pagkatapos nga ay nagtakal na ako dito ng 12 cups na tubig. Papakuluan lang natin to mga ka-olives. Pagkatapos pwede na natin ilagay yung mga ingredients. Pero bago natin pakuluan to, kailangan muna natin tunawin dito yung Mr. Gulaman na gagamitin natin. Gumamit ako dito ng 6 na piraso na Mr. Gulaman. Sa bawat sachet mga ka-olives, kailangan ng 6 cups na tubig. Pero dahil meron pa naman tayong ilalagay na iba pang mga ingredients, kaya 12 cups lang yung nilagay ko sa 6 pirasong Mr. Gulaman. Sinigurado ko muna mga ka-olives na natunaw ko muna yung Mr. Gulaman bago ko to pakuluan. Nung kumulo na, saka naman ako naglagay dito ng 2 latang evaporated milk, condensed milk at 2 pirasong Nestle cream. Para lalong masarap, maglalagay din tayo ng 3 cups ng brown sugar. Ito nga yung ating birthday boy mga ka-olives, nagpapaalam nga, papasok na daw siya sa school, napaliguan at napakain na nga yan ni housemate. So pag Friday, hindi ko na sila pinag-uniform, pinapasuot ko na lang sila ng pang-sibilyan, pwede naman daw, sabi ni teacher. Balik tayo sa ating niluluto mga ka-olives, naglagay na din pala ako ng mangga dito sa gulaman, pinatay ko na din yung apoy niyan para nga mapalamig natin kaunti. At eto naman yung mga cups na gagamitin natin, nahugasan ko na nga to at napatuyo. Dahil hindi naman na masyado mainit itong ating gulaman, kaya naman ilalagay na natin dito sa cups isa-isa. Last month nga lang mga ka-olives, nagpaplano kami ni housemate na pupunta nga kami ng Cebu para doon nga i-celebrate yung birthday ni Kano para maranasan naman nila mag-travel ba. Akala kasi namin talaga walang pasok ng June kasi 'di ba last year August naman nag-start yung klase. Pero ngayon biglang nag-start June na ulit. Naisipan namin wag na lang magbakasyon ng pa-Cebu para maging masaya pa rin yung kanyang birthday. Kaya sa school na nga lang namin siya pina-celebrate ng kanyang birthday. Mas makakatipid pa kami, tapos yung ibang pera mapapadagdag pa namin dito sa pagpapaayos ng bahay. Dito naman sa ating chicken mga ka-olives, naglagay nga lang kami dyan ng paminta tapos magic sarap. Hindi na nga lang din ako naglagay dito ng harina mga ka-olives kasi gusto ko nga sa chicken yung direkta prito na, yung walang mga hari-harina tapos ganyan lang yung kulay niya, golden brown. Yan lang talaga ang gusto ko sa chicken kasi nakakarami ako. Pag chicken joy kasi mabilis akong maumay. Pero pag mga ganitong luto, nako kahit makasampo ka pa dyan. So natapos na natin yung ating dessert tapos chicken. Ngayon naman ikasunod nating lulutuin itong spaghetti. Sobrang simple lang din ito mga ka-olives pero lasang-lasa mo talaga yung lasa ng spaghetti. So ito na nga, nagpainit na ako dito ng cooking oil. Pagkatapos ilalagay na natin yung mga aromatic, tapos imekos-mekos na natin yan. Naglagay din tayo dito ng tomato paste. Pagkatapos ipapalabasin lang natin yung masarap niyang aroma. Then ilagay na natin itong karne. So imekos-mekos nga lang natin yan mga ka-olives hanggang nga sa mamutla. At pagka ganito na yung kanyang itsura, maglalagay na ako dito ng mga pampalasa. Katulad na lang itong asin, magic sarap, paminta, tapos maglalagay na rin ako dito ng hotdog. Sinigurado ko muna mga ka-olives na naluto nga muna natin itong karne tapos hotdog bago natin ilagay itong mga spaghetti sauce. Naglagay din ako dito ng 2 can ng meat sauce. Gustong-gusto ko talaga yung lasa pag merong meat sauce. Dahil Pilipino tayo, maglalagay tayo ng banana ketchup. Ewan ko ba, parang hindi kumpleto yung spaghetti pag walang banana ketchup. At dahil mga bata yung kakain, maglalagay tayo ng 2 lata ng creme densada. Kailangan natin mabalance yung tamis, anghang at asim. So bali 4 na kilo itong niluto nating spaghetti. Dahil kumulo na itong spaghetti sauce natin mga ka-olives, ilalagay na natin itong pasta. Actually, pinalamig muna natin saglit yung spaghetti sauce mga ka-olives para nga hindi malabog itong ating pasta. Pagkatapos ako naman to minekos-mekos dito. Ito talaga yung gusto ko sa spaghetti, yung creamy talaga yung style niya. Tapos lasang-lasa mo yung pagkaasim, anghang, tapos tamis. At after 125 years, dumating na rin itong mga styro na bili ni housemate. Kaya naman idali-dali na kami nagrepack. Nagpatulong na nga din ako dito sa isa kong kapatid para nga mas mabilis yung galawan namin. So bali ako na nga lang yung naglagay ng spaghetti, tapos siya na lang yung naglalagay ng chicken isa-isa. Takam na takam nga ako dito sa niluluto kong spaghetti mga ka-olives kasi ang sarap talaga ng pagkaluto. Ngayon lang ako bumilib sa pagluluto ko ng spaghetti. Dahil na perfect ko na yung pagluluto ng spaghetti ko mga ka-olives, yung gustong-gusto ko talaga sa lasa ng spaghetti ha. Preference ko to, iba-iba naman yung tao. Kaya pwede na kayong umorder sa akin kahit 100 packs pa. Char. Bigla pang naging negosyante ano. Pagkatapos nga namin maripack itong mga pagkain mga ka-olives, pinalagay ko na nga agad dito sa box kay housemate. Sa mga oras na ito mga ka-olives, medyo late na kami doon sa recess time nila. Ito yung box na pinagamitan pa namin sa pag-grocery. Buti na lang talaga nagkasya dahil wala kaming iba. Wakas nga natapos din kami mga ka-olives. Kaya naman ngayon ibabiyahe na kami papunta doon sa school ni Kano. Nagdala na nga rin ako ng kutsilyo pang slice nitong cake kasi meron si housemate binili na cake. Mas magiging happy talaga mga bata pag meron silang nakikitang cake. Dahil kahit ako nung
nung bata pa ako, naku, pag nakakita ako ng cake, parang gustong-gusto ko na talagang kumain, kahit hindi naman sa amin. Buti na nga lang nakahabol pa tong cake kasi muntik pa namin hindi mabili kasi nga kinukulang na kami sa oras. Nandito na nga kami sa school mga ka-Olives, eto nga kausap na namin si teacher. Sobrang bait talaga ni teacher Sandra kahit kailan. Diniretso na nga din namin pala dito sa table tapos inarrange ko na nga itong pagkain. Nagmamadali nga kami mga ka-Olives, syempre ayaw naman natin makaabala sa oras nila. Eto nga yung ating birthday celebrant, biglang tumulong, hindi naman tumutulong sa bahay. Arrange ko na nga din itong mga juice dito mga ka-Olives, tapos itong dessert, tapos itong mga lunch pack. Buti na nga lang, nandito din yung dalawang sister ko kasi naghatid din ng mga estudyante nila. Kaya ito, nagpatulong na nga lang din ako sa kanila para mabilis na lang kami. Dahil natapos na kami dun sa pagkain, itong cake naman yung nilabas ko para nga makapag-start na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nako, sobrang happy talaga ni Kanon habang kinakantahan siya ng mga classmates niya. Walang paglagyan yung tuwa. Sabi ko na, hindi ako nagkamali. Mas mag-i-enjoy talaga siya kung dito niya isi-celebrate yung kanyang birthday. Mas mararamdaman pa niya yung birthday kaysa naman dun sa naghahanda kami tapos nag-iinuman lang yung matatanda. Para tuloy yung mga matatanda yung nag-i-enjoy sa birthday ng bata, di ba? Pero hindi naman lagi sa birthday niya, ganito yung gagawin namin mga ka-Olives. Hindi namin na-control yung pagkuha ng pagkain mga ka-Olives, kaya panigurado yung iba hindi pa nakakuha ng juice. Kaya ito si Kano, pinalibot-libot ko na para masigurado na lahat nga inabigyan ng juice at may iba pang pagkain. Pagkatapos naman nila kumain mga ka-Olives ng spaghetti, ito hinati-hati ko na nga itong cake. Medyo may karamihan itong mga estudyante mga ka-Olives, akala ko talaga ikukulangin itong cake, kaya medyo niliitan ko yung slice. Sabi kasi ni teacher meron daw siyang 30 plus na students, pero marami din naman kasing absent, kaya sumobra pa itong cake. At para nga hindi na magkagulo itong mga bata sa pagkuha ng cake, kaya isa-isa na lang namin pinuntahan ni housemate tapos binigyan ng cake. Mga nakapag-start at patapos na nga rin silang kumain, kaya naman nagdesisyon na kami na uuwi na. Ilang minuto nga lang yung tinagal namin dito mga ka-Olives, pagkatapos namin magpakain, umuwi na rin kami agad ni housemate. At dahil marami din bata sa bahay mga ka-Olives, kaya nagdagdag pa kami ng mga pagkain. Siyempre magse-celebrate din kami dito sa bahay dahil medyo marami din kaming mga bata dito. Hinintay nga muna namin yung mga estudyante mga ka-Olives na makauwi na, tapos mag-celebrate na nga lang dito sa bahay. May wala na nga paglagyan itong tuwa nitong anak ko mga ka-Olives kasi nga kanina lang nag-celebrate siya sa school, tapos ngayon naman kasama yung mga pinsan niya at saka lolo niya. Sobrang tuwa nga siya kahit wala siya natanggap na gift or anything. Hanggang dito na lang itong video mga ka-Olives. Salamat sa panonood. Bukas ulit.